I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business, no? So, yun nga po, umuwi po muna kami dito sa bahay mga ka-business kasi, ayun, nabasa nyo naman din po sa thumbnail na, ayun po si Bay, ina-atake na naman siya nung, niya, high blood niya po mga ka-business. Ayun na naman siya sa, niya, sa sakit niya. Na siya, yung, namumutla ba? Sumasakit yung ulo niya tsaka yung dito niya. Hindi ko alam kung ano kasi ako rin sumasakit na rin yung bato ko dito, kung maintindihan. Yun na nga. Yan, sumasakit yung dibdib niya mga kabisnes. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko po eh. Saglit lang, kukuhanin ko lang yung mo pa. Yung gamot mo. Magandang gabi po mga business. Pumapayat na naman ako, no? Oo. Pumapayat ka talaga. Mahirap talaga. Ulit. Ngayon na lang po siya, ngayon na naman siya ulit, mga ka-business eh. Ngayon lang siya ulit inatake. Hindi ko alam bakit na naman gano'n. Na naman siya. Wala kung stress ba or Kasi nung huli kasing kasi mga business, di tayo nakabalik, no? Oo. Ito. Pa. Ko alam mga ka-business kasi siguro check up ko na naman to kay hindi na kasi kami nakabalik mga ka-business simula nung last niyang check up. Tapos nung natapos niya na yung gamot, hindi na rin namin naibalik siya sa sa BMB. So sinabihan kami ni ate na dapat maibalik siya doon. Siguro sa mga ka-business. Hindi ko alam. Kasi pati ako para akong natutulala sa para akong natutulala sa niya eh. Ano ba nararamdaman mo? Yun, yung masakit yung mga katawan ko. Yun yung mga ka-business. Naalala ko kasi nung unang siyang naging ganito, parang kinakabahan ako mga ka-business. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ano pa naman ako ngayon? Stress pa naman ako kasi ayun nga chat kasi ng chat, text ng text ang ate ko. Si Papa, text ng text si Papa sa ate ko, chat ng chat sa akin. Ako, kung nakikita nyo, hindi ako nagpapaano sa problema ko mga ka-business na yan, isa, may dinaramdam. Si Papa doon sa probinsya. Rin mga ka-business. Sa text si Papa nung nakaraan na nagpa-check up nga rin siya. Hindi na daw siya nagtatrabaho. Alam niyo yung pakiramdam na mga ka-business. Ilang beses matawag si Papa, parang ayoko sagutin kasi pag sinagot ko kasi mga ka-business, nandun na naman ako sa point na parang gusto ko na namang umuwi. Darating na naman ako sa ganun eh. Hindi ko talaga maiwasan na mag-alala. Hindi ko lang mai-express yung ko. Pero
sobrang nag-aalala ako kay Papa. Ang ate ko chat na nag-chat sa akin, hindi ko talaga sinasagot mga kabisnes, hindi ko sinasagot. Kaya sa mga ate ko, alam ko na nanonood sila kasi minsan nag-comment na nga sa ate, sagutin ko raw yung tawag ni Papa. Hindi ko sinasagot talaga mga kabisnes kasi once na sagutin ko kaya si Papa dahil sa sobrang niya na hindi ako sumasagot sa tawag niya. Itinext niya. Sabi niya, Jun, wala na akong trabaho. Nagpa-check up nga raw po siya nung nakaraan. Dahil nga sa sakit niya. Naano ko na lang mga kabisnes kasi gusto kong umuwi kaso nga ang dami kong kailangan isaalang-alang pagka uwi ako mga kabisnes, pag-aaral ni Kuy. Itong isa maiiwan. Hindi ko talaga alam. Gusto man ni Papa pumunta dito kaso hindi pa nga kasi nabibenta yung lupa doon mga kabisnes. Gusto naman ni Papa na ano naman yun na pupunta dito kaso nga lang hindi pa kasi nabibenta yung lupa tsaka yung bahay doon. Hirap. Nakikita niyo kung masaya. Oo. Kasi ayoko rin ipakita sa inyo mga kabisnes na pero lahat, alam ko naman, naiintindihan nyo rin mga kabisnes na lahat ng tao may kahinaan. Isa na ako doon, ang kahinaan ko talaga si Papa. Pamilya ko, ito sila. Ito yung mga kahinaan ko mga kabisnes. Sobrang, yung nadidrain na ako minsan. Pero dinadaan ko na lang. Ganun naman talaga ako kasi mga kabisnes. Kahit yung mga kaibigan ko sa nung high school, alam nila yung ugali ko na kahit may problema ako is ginagawa kong biro, tinatawanan ko. Pero deep inside mga ka-business, sobrang durog ako, sobrang hindi ko maintindihan. Kaya ate, pasensya na. Sabi kay Papa kung hindi ko man sinasagot. Ayokong mas lalong mag-alala. Ayokong mag-isip. Kasi mahihirapan na naman ako lalo matulog mga kabisnes pagka ganun eh. Ang hirap mag-isip, ang hirap baba na. Kasi pag nagkausap kami ni Papa, panigurado yun. Baka mag-desisyon na naman akong sabihin ko na naman dito uuwi. Tapos magiging naman namin yun. Magiging diskusyon na naman namin yun. Pero mga kabisnes, hindi ko naman din matitiis. Hindi ko rin naman matitiis sila Papa. Sadyang sa ngayon kasi ayoko talagang mapuno ako ng ayoko mapuno yung puso ko ng ngayon pa nga lang na hindi ko naman siya nakakausap. Puno na ng yung puso ko. Puno na ako ng alalahanin. Lalo na pag nagkausap kami, sure yan, tsak talaga ako. Pag-uusapan na naman namin nito yung gusto kong umuwi, ganyan. Hindi po maiwasan mga kabisnes kasi nga si Papa mag-isa lang nagsasabi pa ng ate ko kung ano ko nga lang si Papa. Papadala naman mga kabisnes. Papadala naman namin si Papa. Pero nitong huli, medyo mababa din talaga sahod namin. Honestly mga kabisnes. Medyo mababa sahod namin. Kailangan nga namin mapaayos yung motor ni Bay. Dahil everyday namin ginagamit yon. Kaya sabi ko, sa susunod na sahod na lang tayo magpadala ulit kila Papa kasi alam niyo yung mga kabisnes na bumaba yung sahod namin, may bayaran ng bahay, syempre bills. Gaya nang sabi nung iba na sinabasa ko rin kahapon kasi sa vlog namin ng patungkol sa sahod na libre naman kayong lahat. Hindi po kami libre lahat ng kabisnes. Kami po, sa sahod po namin yun, nagbabayad kami ng bahay namin, tubig, kuryente, pagkain namin. Sa amin po yun, bigas namin, pambaon ng mga anak namin. Sa amin po yun, hindi po yun libre nila, ate at kuya. Kasi alam nyo rin naman po, at nabanggit na rin naman po ni kuya, na maliban na lang kung andun po kami sa ka-business house. opo, doon, kumakain po talaga kami. Yun po ang din ni kuya, na doon na magsipagkain para kahit paano daw. Makatipid din kami. Kasi iniisip ka ni kuya, yung mga gastusin din namin, yung mga
saan na ba makaipon? Yun ang inaano ni Kuya palagi sa amin eh. Kaya sabi ni Kuya, eto na kayo sa bahay kumain. Sama-sama tayo dun kung ano yung nandun sa hapagkainan tayong lahat kakain. Ganun ang palaging banggit sa amin ni Kuya at nila ate. Wala problema sa amin yun. Para makalis daw kami kahit papaano sa mga gastusin namin. Kaya po dun sa mga nagsasabi na sana daw sahuran pa kami. Kasi araw-araw naman kami pupunta dun. Hindi po namin ano yun. Hindi po kami yung mukhang pera. Opo, hindi po. Ang sa amin, gusto namin ipakita kila Kuya. Yung pagiging binigyan kami ni Kuya Laate ng YouTube channel, ayan ay napakalaking tulong na po yan sa amin. Hindi po kami yung naghahangad na sahuran pa kami buwan-buwan, hindi po. Kami na nga po, kung napanood nyo po yung nakaraang mga vlog pa, nung unang vlog pa po ni Kuya, nung 3 pa lang po kami, ay kami po yung nagsabi kay Kuya na, Kuya, wag nyo na po kaming sasahuran. Pagbutihan na lang namin yung aming pagbablog, ibubuhos po namin ang aming makakaya. At saka yung ginagawa po namin mga ka-business no, na pumupunta kami sa ka-business ay, house. Ano po yun, support namin. Support namin yun sa ka-business official kasi yun po ang main channel namin. At saka aside dun kasi pa, alam nyo naman po na yung channel nga ni Kuya ngayon is sobrang baba ng revenue. Hindi kagaya dati. Opo. Kaya ang tanging magagawa at may tutulong namin kay Kuya, kila ate, is yung pag-suporta po sa channel po nila. Kaya sana po huwag nyo pong questionin. Nagpapasalamat naman tayo, di ba pa, sa mga concern na sasabi na, syempre pumapasok yung mga kagwangs dapat may sound. Naiintindihan po namin kayo at nagpapasalamat po kami doon. Pero sana po intindihin nyo rin po na hindi namin gusto yung gano'n, nasasahuran pa kami. Kasi sila mismo, mga kagwangs, kami mismo, mga EMS na, mga asawa ng mga kagwangs, nagsasabi po kami na wag na pong sahuran. Kasi kahit pa paano naman mga ka-business, alam nyo yun, pagka nangailangan naman kami or hindi sumasapat yung sinasahod namin is andyan sila anytime. Opo, anytime namin silang malalapitan pag nangangailangan kami. Kaya hindi nyo na po kailangang sabihan sila Kuya or sila ate na sahuran nyo pa rin yung mga ganyan. No, mga ka-business, kusang loob at wala pong sapilitan yung araw-araw namin na pagpunta po doon. Yun na po rin ang gusto kong ipaintindi sa inyo kasi anytime po yun mga ka-business. Pag nangailangan kami na hindi sasapat yung sinasahod namin, anda naman sila anda naman nila kaming tulungan mga kabisnes ng walang pag-aalinlangan at walang pagdadalawang isip. Kaya yun na nga, nitong nakaraan mga kabisnes, medyo hindi naman sa pangaano, pero hindi naman siya bumaba dun sa pinakasahod ni Bay dati na 22, hindi naman umabot dun, pero medyo mataas pa ng konti sa 22 mga kabisnes. So, syempre may binabayarang upa sa bahay, tubig, kuryente, syempre ang ano ni Kuy sa school, yung sidecar na, yung taga-atid sundo niya, yun, tapos basta may iba pang bayarin mga ka-business, so, hindi sumasapat, nitong huli lang naman, kaya sabi ko, sa sarili ko, wag ko munang yun. Hindi sumasapat? Ha? Hindi sumasapat? Hindi sumapat yun. Ngayon lang ba? Ngayon lang nasahod. Hindi naman ibig sabihin. Ay, hindi naman totally hindi sumapat. Pero, saktuhan lang ba? I mean, sorry po, mali po yung term ko. Saktuhan lang siya mga ka-business na nakabili kami ng pangkain namin hanggang sa susunod na sahod ulit. At may konti pa naman pong natitira, which is yun naman yung panggastos-gastos namin na pang-ulam pagkagabi. Kasi dito naman na po kami kumakain sa gabi. Minsan lang po kami kumakain doon, lalo na pagka alam niyo yun mga ka-business na yung si ate, magluluto si ate ng pangkalahatan, pang sa lahat. Yun na, doon kami minsan kumakain sa gabi. Pero honestly naman, si ate naman talaga nagpapaluto ng ulam sa hapon. Minsan nga, hindi na kami doon kumakain sa gabi. Pag uwi namin, dito kami kakain. Yun yung ibig ko sabihin na sumasapat lang na sa panggastos sa pangbili ng pagkain sa pag andito na kami sa bahay. Tsaka pagka Sunday mga kabisnes, hindi rin naman kami pumupunta doon. Or minsan pumupunta man pag kailangan. Kasi syempre katapos namin mag-church, pa kasi kami dito sa bahay. Mga ginagawa pa dito sa bahay. Minsan hindi kami nakakapunta doon pagkalinggo. Yun, ang ibig sabihin sumasapat. Sorry sa term ko, mali yung term ko kanina. Sumasapat, kaya sabi ko nga, napansin din ni Bay nung nakaraan na tumatawag si Papa, hindi ko siya,
Hindi ko sinasagot, mga ka-business. Sabi niya, sagutin. Sabi ko, wag muna pa kay mag-iisip na naman ako nito. Pagka ganun, mag-aano na naman ako, yung parang iisipin ko na naman na uwi muna ako pa, ganyan. Ayoko mga ka-business. Ano sa utak ba? Nahihirapan akong mag-ano. Kaya kung napansin nyo kahapon, dun din sa vlog namin sa sa KB House, yung nag-uusap-usap, tahimik lang ako mga ka-business kasi, talaga yung, alam mo yung, para kang nalang matutulala. Kasi, yung cellphone ko, yung parang nagba-vibrate talaga. Pag tingin ko, tumatawag si Papa. Hinahayaan ko lang. Vibrate ng cellphone ko. Kung napapansin nyo, parang tulala lang ako na nakaganon. Hindi ko maiwasan mga ka-business eh. Lalo nga, nag-text, ganyan. Pero, ate, pasensya na kayo. Basta babawi ako sa susunod. Kasi medyo naman yung sasahurin namin sa susunod. Ngayong buwan na to, sa February, babawi ako sa inyo ni Papa. Sa ngayon, pagpasensyahan na lang talaga. Tsaka alam ko naman si Papa kasi hindi naman siya yung klase ng tao mga kabisnes na nangihingi. Sabi nga ni ate, sagutin mo lang yung tawag ni Papa, hindi naman siya manghihingi sa'yo. Yung isang ate ko ang na-replyan ko, sabi ko, wala namang na manghingi si Papa sa ngayon kasi tigang wala talaga akong hindi sumasapat ba kasi nga kakapaayos ng motor, ganyan. Hindi pa sa ngayon, sa na lang, susunod na sahod, tsak naman ako magkakapag ko kay Papa kasi nga, yun, medyo naman yung sasahurin ni Bay. Next, nitong sahod na parating. Pasensya na kayo mga ka-business akong baka sabihin na naman ng iba na nagdadrama. Hindi po. Sadyang, alam niyo po, kilala niyo po ako masayahin naman ako mga ka-business. At saka, hindi naman may iwasan sa isang tao na minsan magkaroon ng problema talaga. Lalo na ganito, pamilya, problema sa pamilya, yung magiging parang emotional ka. Hindi naman may iwasan yun. Pag sa akin lang, nagpakatotoo lang din ako. Alangan namang hindi ko rin i-express kung ano yung nararamdaman ko. At saka, doon nyo ako kilala doon nyo ako minahali sa pagiging, kung ine-express kung ano yung nararamdaman, masaya, malungkot, may nararamdaman sa dibdib. Yun lang naman mga ka-businesses. At saka alam ko nauunawaan niyo po ako. So, ayun ang mga ka-business at pahinga ka muna. Habang buhay. Biskat ka pag-ilom. Ganyan. No, ayun mga ka-business. At saka again po, hindi ko po sinagot yung bashers kahapon na nagsabi na maldita ko. Ina-address ko lang po kasi alam niyo yun, paulit-ulit niya po kasi yung sa akin. Bawat may... ininom ko. Losartan yun. Nasusuka. Ha? Para kang? Nasusuka. Nasusuka? Yung tinitake mo, losartan mo yun. Maintenance. Kasi yun mga kabisnes, in-address ko lang yun siya. Kasi, alam niyo yun na parang, bawat vlog kasi namin, pag may word na maldita, nagko-comment po talaga kasi siya na, dapat daw daw yung pagiging maldita. Basta yun Kaya, in-address ko na rin para matahimik din siya. At pinaliwanag ko naman na kasi sa kanya kahapon yun. Kaso nga lang, nakikipagdebate kasi siya. Kaya sabi ko, ayoko na lang makipagdebate sa'yo. Yun mga kabisnes. Hindi dahil sa pagsagot ko sa na-basher siya. Ganun, hindi. In-address ko lang din siya para manahimik ba. At saka, thank you po sa lahat po ng mga naka-appreciate na iba-vlog namin si Kuya Bong. Supposedly kasi dapat kahapon, ang vlog ko po yun is yung pagbibigay sana ni Bay nung short kay Kuya Istong. Kaso nga lang, andun man din si Kuya Bong, nakikipagkulitan. Alam nyo naman si Kuya Bong, mahilig talaga yan magkulit-kulit sa amin ni Bay, especially sa akin. Nangungulit-kulit talaga yan.
Kaya, wag nyo pong masamain kung siya man yung naiba-vlog. Ngayon, wala naman si Kuya Bong. Pero may vlog kami incoming para kay Kuya Bong. Abangan nyo na lang din yun mga ka-business. Ano lang naman yun, yung namin ng regalo sa kanya. Yun lang naman mga ka-business, no? Tapos, ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Wala naman na yata eh. Ayun no, mga ka-business, salamat po. At again po, pasensya na po kayo kung nakita nyo yung soft side ko or yung ano ba tawag dun? Yung emotional side ko mga ka-business. Pagdating sa pamilya, ganun po talaga ako. May medyo emotional pero di po ibig sabihin nun mga ka-business na nagdadrama ako or ano man. Nadagdagan lang kasi dahil ito nga, alam mo yun yung sobrang bigat na ng dibdib mo. Tapos nadagdagan kasi ito na naman kanina pa siya reklamo na masakit nga yung batok. Tapos sabi ko, uwi muna tayo kasi nandito nga yung gamot niya. Pinatake ko ngayon, nasusuka. Ano na naman kasi siya yung namumutla ba? Doon ako parang takot. Pero lagi naman ako may gamot dito mga kabisnes. Hindi naman ako nawawala ng gamot niya. Siguro mamaya, pa-BP ko na lang ulit siya mamaya. Hirap ng problema mga kabisnes. As in, mahirap talaga magkaroon ng problema. Pero, alam ko hindi naman kami pababayaan ng Panginoong Diyos eh. Ano lang talaga, pray lang talaga. Sasabihin na, ano na naman kayo, yung iba na naman sasabihin na naman. Ang drama talaga ng mag-asawang to. Sana maintindihan nyo rin, hindi naman kami bato para hindi makaramdam. Diba? Huwag nang pansinin kung yun yung pag-iisip niyang drama, bahala siya sa buhay niya. Kasi buhay natin to eh. Kung sa atin, totoo, hindi tayo gumagawa ng pinto. Totoong pangyayari to sa buhay natin eh. Pinaalam natin sa ating mga viewers. Ano yun nga, yun lang mga ka-business. Kasi may times kasi na iyaan na natin yung mga ka-business. Ayun o. Halimbawa, hindi natin masasabi. Kasi, halimbawa, kinabukasan, di ba? Hindi natin masasabi. Huwag mo nang yan. Ayoko nang ganyan. Pakinig pa. Huwag ka. Ayoko nang ganyan. So, yun ang mga ka-business. Thank you po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog namin na to. Pasensya nyo na hindi yung makulit na maldita yung nakikita nyo ngayon. Pasensya na po mga ka-business. Nagkataon lang na, syempre may nararamdaman din akong bigat sa dibdib. Shinare ko lang din po sa inyo kung ano yung nararamdaman ko. Thank you po sa pagsama nyo po sa amin mga ka-business. Sana po, huwag nyo po kalimutan suportahan unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Syempre po ang channel ng mga kagwangs mga ka-business. Please support po. At saka, supportahan din po natin Vera and Lito official po mga ka-business. Syempre po, Erlinda official vlog, Pretty Mind TV po mga ka-business. Support po natin sila. Watch hour na lang po ang kulang sa kanila mga ka-business. Kasi nais rin po nilang makatulong po sa mga taong higit na nangangailangan po mga ka-business. Siyempre sa ating mga kababayan. Ganun din po si Kahimas TV mga ka-business. At last mga ka-business, nakikisuyo rin po kami at nakikiusap po mga ka-business, no? Supportahan po natin yung vlog po ng mga kapatid na Kagwangs ni Bay, Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Istong Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bornok Official. Tama ba pa? Yun. Buswakiwak, Kuya Istong, Kuya Bugi, Bornok, at Damulag, Kagwang Damulag Official po mga ka-business. Kasi po sa mga kapatid niya pong Kagwang, sila po yung medyo yung views mga ka-business. Kaya sana po kung ano po yung pinagkaloob or binibigay niyo suporta sa amin, ay ganun din po sa mga kapatid na Kagwangs po ni Bay Papaya. Yun lang po ng mga ka-business. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, sponsors po namin mga ka-business. Thank you po sa inyo. Sa walang sawa niyo pong pagmamahal, sa suporta niyo po sa amin. Thank you so much po sa inyo.
Diyos na po ang bahalang magsukli po ng lahat ng kabutihang pinagkakalob niyo po sa amin. Siyempre po sa mga bashers namin na walang sawang nang babash sa amin. Thank you po kahit papaano is pinapanood niyo pa rin po yung vlog namin. Again, salamat po sa lahat mga kabisnes at God bless po sa ating lahat. Sana matapos na lahat ng problema at tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibira at sa pagbabanat mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business ka business. Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang
kayo magbabago. Bira!